mapagpalang buhay mga kapatid. Ito po si Pastor Rick Romero ng Miracle Revival Church, Kadayakan. So ngayon mga kapatid, mayroon pong isang tanong. Ano ang aking gagawin upang ako ay makapagpalaki ng mababait, masunurin, matatalino at makadiyos na mga anak? Napakaganda pong tanong. Ulitin natin. Ano ang aking gagawin upang ako ay makapagpalaki ng mababait, masunurin, matatalino at makadiyos na mga anak? So mga kapatid, ang Bible nagsasabi sa Efeso 6, talatang 4, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. So yun po ang sabi, palakihin. Ang instruction po ng Diyos, palakihin. Hindi lang lumaki, kundi sa tuntunin at aral ng Panginoon. So maganda po na yung biblical principles, yung teaching of the Bible ay maituro sa mga anak. So sa Lucas chapter 2 verse 52, ang binanggit po ay tungkol sa Panginoong Jesucristo sa kanyang paglaki. So sabi po niya, patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Napakaganda po na sa ating mga anak, ating mga kapamilya, sila po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. So yan, napakahalaga po yan na parte ng ating pagpapalaki ng ating mga anak. Diinan po natin ang tanong dahil napakaganda po. Itong tanong na ito ay napakaganda na kung ito ay mangyari sa ating mga anak o sa ating mga kapamilya, yung lumaki sila, una, mababait, masunurin, matatalino, makadiyos. O di ba, napakaganda. So mga kapatid, sabi po ng Deuteronomy 6, talatang 7, ituro sa kanila ang mga salita ng Diyos. So sino po ang magtuturo? Di ba? Proverbs 22 verse 6, turuan ang mga bata sa daang dapat nilang lakaran at paglaki hindi nila malilimutan. So tayo mismong mga magulang ang magtuturo ng salita ng Diyos. Ang problema, kung hindi tayo mananampalataya, hindi tayo nagbabasa ng Bible, paano tayo makapagtuturo? So mga kapatid, ituro sa kanila ang mga salita ng Diyos. Pangalawa, yon nabanggit na natin, ituro ang dapat niyang lakaran, yung way, yung mga landas na kanilang tatahakin. Dahil baka tumatahak na sila sa mundo na tutungo sa kapahamakan. Dapat po tahakin nila yung landas na nais ng Diyos. Okay, so ano pa? Yun na, nabanggit na rin natin, maging responsableng magulang. Yan. Maging responsableng magulang. Napakahalaga nun. Huwag silang ibuyo sa paghihimagsik dahil sa inyong sobrang kahigpitan. O yan, may mga magulang na sobrang higpit sa kanilang mga anak. So yun, napakahalaga nun sa ating buhay. So bilang mga magulang, kailangan maging mahusay sa pamamahala sa sariling tahanan. Maging mapagmahal sa mga anak. Yan, mahalin natin ang ating mga anak. So dito po sa Bible, nung maghahating gabi na sa Acts chapter 16, verse 25, makikita natin dito na sina Pablo ay nananalangin at umaawit ng mga himno at sila po ay nakikinig naman yung iba't ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol po ng napakalakas. Ano pat nayanig ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ng mga pinto, nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan. So ang gusto ko pong diinan natin dito yung bantay bilangguan. So sabi po, nang makitang bukas ang mga pinto,
hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay, sakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw po si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Biruin niyo yun. Dahil sa lingkod ng Diyos na si Pablo, yung bantay bilangguan magpapakamatay na. Dahil ang akala niya, nakawala na lahat ng mga bilanggo. Pero sabi ni Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili." Yan, may naisalba na magpapakamatay. So yan, siyempre, siya yung masisisi sa pangyayari yon. So yan, buti na lang may lingkod ng Diyos, nakita niya yung nagtatangkang magpakamatay. So hindi po natuloy yung pagpapakamatay. Yan, highlight na yung pagpapakamatay. So sabi po ng Biblia, humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nilabas niya mga ito at sinabi, "Mga Ginoo," sabi po ng bantay bilangguan, "ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Yan, napakagandang tanong. Isipin nyo physically, naligtas na siya sa pagpapakamatay. So ngayon, nagtanong pa rin po siya, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas." So yun. Kaya shout out sa ating pamilya. Sumampalataya po tayo. Hindi lang ikaw, kundi tayong lahat na magkakapamilya. So sabi po niya, at sa talatang 32, "At ang salita ng Panginoon, pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring yon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ang buo niyang sambahayan." Napakagandang pamilya po ito, Pagkatapos, sila'y sinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Ang sabi po, magandang balita mga kapatid, galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. So mga kapatid, I hope na may natutunan po tayo. Maraming salamat and God bless you all and more blessing.